katotohanan na mga kung naipahayag. Ganon din po sa mga bagong nag-join at magjo-join mamaya. Pakiunawa na lang po ulit ang Ephesians 5:15-20, mga napakahalaga pong pagpapaalaala at sa kabuuan po ng mga kapatirang naririto ngayong umaga. Ganun nga po ang puso ni Pastor. I'm really touched. Nagpasimula po sa pagbubukas na panalangin. Ayan po sila Pastor Bong, Sister Jane, nasa US na. Mga kasabayan po sila ng mga nanguna sa atin dito. Thank you, Ma'am Tessa. You had been with Pastor Ed for the past 30 years, 1993 yan mga yan eh. Kakasama yan ng mga... At why am I thanking yung mga panahon, taon, kayo, no, mga kaagapay, kahit kayo mga baguhan, and siyempre, kagalakan ni Pastor, liban sa mga anak-anak na ito na bago pa kayo dumating, ay narito na kami naglilingkod sa Panginoon, maliban kay Asi, na itinakas pa ni Sister J, kay Pastor Louie noon, para maialay sa lugar na ito. Ngayon po, mga naglilingkod sa Panginoon. So, kung ilang taon si Asi, ayun nga. Siyempre, my dear daughter, si Dia, insert atin na lang muna, no? Dahil mga pangyayari. So, with Dia nga po, ayan, sa mga kalalagayan nating lahat. So, why am I starting out ang isang pag-aaral? Again, dalangin ko na makakadagdag na naman po kami sa inyo ng mga kaalaman, mga katotohanan na nagpapatungkol po sa ating pananampalataya. Relatively nga po sa mga tinatahak nating mga tema habang tayo nag-aantabay nga po sa muling pagbabalik ng Panginoon. And ang mga linggo nga pong ito sa aking pasimula kanina ay magiging talagang kaabalahan na naman sa marami. Liban po doon sa typical na lang na nasawa na, at yun nga yung biroan namin last Sunday, yung joke na yun na yung mga nagtatagong, mga ninong-ninang, ang kanta po nila, hindi po Pasko ay sumapit, but Diyos ko po, dahil siyempre, mga gastusin, kaabalahan, kapaguran, and siguro po, doon namin kahikayatin sa kahalagahan po talaga ng pagsamba sa isang Diyos na tagapagligtas. So sa mga baguhan, maidagdag pong kaalaman. Sa mga matatanda na po sa pananampalataya, dalangin ko naman po ay patuloy na magpapatibay sa atin, magpapalalim pa, magpapalawak pa ng mga kaalaman na ito tulad ni Pastor. Ito pong year 2023, magsasara tayo, liban sa 24. Again, kung sinong mamarapati ni Lord tumayo dito, at sa 31, siyempre po, dinideclare na namin yung 31 na tignan nyo na po yung schedule ninyo. Home lang po muna kaming lahat kasi iiwas din namin ang mga kapatiran sa putukan. Marami din pong wala. So, nagre-readjust kami tuwing Kapaskuhan at Bagong Taon na pagsamba natin. But rest assured, sa Sunday po, 24, nandito pa rin po kami kung sino pong mga manggagawang hindi naman po maaabala o hindi uuwi ng probinsya. So magpapatuloy po tayo dun sa Ephesians 5:15 na yun. Yung kahalagahan po ng pag-awit. Yung paraan po kasi ngayon ng pagsamba ay sa pamamagitan na po ng pag-awit. Bahagi yun ng ating talento na binabanggit lagi ni Pastor. Yung time, pupunta tayo, or sa inyong mga tahanan, dinadala na nga lang po namin sa inyo ang mga pagtitipon na ito. Ganun na po ka-high-tech. Pero muli, nagpapakumbaba po si Pastor. Inaako po ang mga technicals kanina na kung naapektuhan kayo sa time ng ating praise songs, medyo naghang po, nagka-problema kami dito. But
nakukuha po sa luhod. Matapos pong iluhod ni Pastor, ay gumana na po ulit lahat. At siguro kung lalo pa tayong lahat ay laging luluhod. No po? Siyempre, ang naisin po, hindi ako naniniwalang para tayo mahadlangan. Technicals po yan eh. There will always be mga issue. Mahalaga po, nakakapagpatuloy tayo. And this morning, part of my message, I hope so, na makakadagdag sa kapaskuhan na ito, kaalaman. Doon pa rin po ako, no? Andiyan sila Ma'am Jane, Sister, sabi nga, Brother Bong, sa mga akin pong ginagamit na verses, sila po ang nag-post. So, typical nga po na messages this holidays ay bagay-bagay patungkol sa Kapaskuhan, etc. Siyempre, tayo nananawa na sa Isaiah 9:6, Micah, but yun yung gagamitin ko next Sunday para lang iugnay. Today, simulan ko kayo, no? December 17, Pastor, ano bang magandang pag-aaral? Again, sabi ko nga sa inyo tayo po ay nandun pa rin sa tinatahak nating tema. Nagtitingin-tingin ako ng mga trending na pagkakaabalahan ng tao ngayon. Alam nyo, kahit siya ay isang action movie, ang ganda ano na siya, number 3 series na siya. Nakalagay doon, astig siya Mahilig ako sa mga ganun Tinitingnan ko pa rin yung ganung mga sitwasyon. Sabi niya doon sa isang wicked, yung salbahe na kausap niya. Sabi niya, it's my pleasure kung mamarapatin. Ganyan. Eksena sila. Kung hindi niyo mapapanood, mamaya ko nalang kwentuhin, pero hindi ko para i-promote. Ang ganda ng wording sabi niya doon. Sabi nung walang hiya, warning mo ba ako? Sabi niya, no, I'm not warning you. I'm preparing you sa gagawin ko sa iyo mamaya. Diba? So, galing ng idea nakaugnay. Sabi ko, Lord, galing mo talagang magpa-unawa. Magdagdag sa akin. Sabi ko, kahit sa pinapanood ko, nandun Kung aware kayo, the word warning and preparing is more so napakagandang gamitin. No? And ito ay tatalon ako sa ating tema. Chapter 16 tayo ngayon, still, Ma'am Jane, pero doon ako tatahak sa verse 19. Ano pa meron doon sa verse 19, Pastor, na nakaugnay sa tema natin, na nakaugnay din sa panahon ng Kapaskuhan? Yan. At meron akong mamaya, napakagandang awit. Antayin nyo, kakanta si Pastor mamaya. Ayan ano yan? Napakagandang pagkakataon ito. Hindi po, sasabay lang naman ako mamaya. Sasabay lang ako. Siguro, totono naman ako sa mga malaanghel na boses kaninang nandito, no? Sasabay lang po. But typically, sabi ko nga, ang majority ng mga ngayon ay tulad ng hashtag ni Pastor ay about giving. Yan. Di ba? Yan ang mga tema ngayon. At yan ang kaabalahan ng marami ngayon. Marami, kaya nga may mga magtatagong ninong-ninang. So, ilalagay ko kayo doon sa hindi kayo generous giver. No? Kasi nagtatago kayo. Minsan lang po ang Pasko sa mga inaanak-anak na yan. So, but anyway, giving does not only, sabi nga, relates sa mga bagay, material things. Giving relates to many things po. No? Yun ang i-expound ni Pastor mamaya. And here, napakaganda na sa mga pangyayari po, kasi gusto ko nga po yung gamitin, dahil yun nga, sa ilang aspeto ng pangyayari kay Pastor, sabi diyan, there are blessings. Wala tayong ibang number one giver, but our Lord and Savior. Ang dami na niyang mensahe ngayon.
child is, Savior is born, etc. But i-relate po natin lahat yan. The rights, when the Lord was born, John 1:12, He has given us, of course, sabi nga doon, yung aspeto ng mga katotohanan na yon, na tayo ay naging anak ng Diyos, John 1:12. And then, the privileges, meron tayo. Part is His what? Siyempre, i-relate ko mamaya yung protection of God. And then, the true meaning of Christmas relates about His love. Yan. Sabi dyan, privileges, part is what? His protection and love. And really, I would like to expound dun sa team natin, emphasize. Dahil, in verse 19, alam natin ang background, no? Si-set up lang ako sa background para masundan niyo ako. It doesn't mean po, doon sa mga nanonood, kung sakali, pinag-aaralan niyo ang mga tinuturo ni Pastor, paulit-ulit na si Pastor dyan, systematic theology, etc., yung paggamit. The Lord was speaking, hindi para sa atin at that time. Sinasabi ito ni Lord at that time para doon sa mga winawarningan niya na ito ang mga dadanasin ninyo sa Great Tribulation. And hindi po ako pumapaktaw o lumalaktaw. Ongoing yon, piniprepare namin kayo, winawarningan namin kayo, kaya ang ganda ng word na yun eh. I'm not warning you, I'm preparing you. Parang ganun yun eh. Ang ganda eh. Sabi doon, ito yung mga mangyayari pag binuhos ko na, pinabuhos ko na yung 7 bayal na yun, yun na yun. No? It is done. Pakibasa na lang po ulit ang chapter 16 natin. I hope nagbabasa tayo talaga. Hindi dahil kinukote lang ni Pastor, tsaka nyo lang babasahin. Para nagtutugma tayo. When I speak something, you would just like be the Bereans. No? Nabasa nyo yun, kaya magtutugma tayo. Yung binabanggit ni Pastor na yun. Yun yung binasa niya. Yun yung binasa ko na. Pero kung di kayo nagbabasa talaga ng inyong mga Biblia, pwede ko kayong linlangin. No? Typical yun. Kasi yun lang ang issue dun eh. Kasi hindi nyo nabasa. Pero literally, pag sinabi ko sa inyo ngayon, at hindi ito paniling lang na guwapo ang inyong pastor. O sige, tignan nyo lang yung reaction ninyo. May titignan lang ako eh, di ba? May katotohanan ba o kasinungalingan? Siguro hati kayo. Siguro hati kayo dyan. Yung mga sasabihin ko talagang hindi generous magbigay ng inyong paghuhusga. Sabihin nyo, hindi. Di ba? Pero doon sa mga generous, salamat, no? Kasi dami pa rin naman nagsasabi sa akin eh, di ba? At kahit nga pinapakita ko ang aking senior citizen na card, pag kumakain kami o sa mga parking, libre na ako eh. No? Parang hindi ako paniwalaan eh, tinitignan talaga ako eh. Ako na nagsasabi, bago lang po na senior. No? Hindi ako paniwalaan. Parang ganun. So, ganun yung idea. And siyempre, inaano ko lang po kayo ng kaparaanan ng mga pag-aaral. So, please learn. Dahil here, in chapter 16:19, the Lord was warning Israel, yung remnants na yon na maiiwanan sa Great Tribulation. Sama na doon yung unbelievers and ang mga Hudyo na alam nyo ba hanggang sa ngayon, hindi sila naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. They are still waiting for a Messiah. Yan yung nangyayaring giyera na yan. Naghahanap pa sila ngayon ng magliligtas sa kanila. No? For the second coming. Tayo, unawan na natin yung history po sa mga nag-aaral talaga ng Bible. Ang first coming ni Lord Jesus Christ, yun sa Bethlehem. Yan. Children, tandaan nyo, nang unang dumating ang Panginoong Jesucristo sa Bethlehem. Okay? Pero, ang pangalawang pagbabalik niya, yung second coming na binabanggit, alam na natin to, doon po yan, sa Mount of Olives. Kung saan siya umangat, doon din siya bababa. For the
Battle of Armageddon. Basahin nyo na lang po yun, yung chapter 16. Doon po siya ulit, pag sinabing bababa, in 2 stages. Paliwanag ko lang po ulit, reminder, hindi ito alam ng mga pastor-pastoran. Ang una niya pong stage ng pagbabalik sa second coming, sa ulap. 1 Corinthians 15, 1 Thessalonians 4. Sa ulap po, kukunin niya ang mga totoo niyang mananampalataya. Kaya mamaya meron din akong tatanungin sa pangkalahatan. And then, literally, nasa ulap lang siya. Yun ang unang stage. Ang second stage, pagkatapos po ng 7-year tribulation, bababa siya literally, tutungtong siya ulit doon sa Mount of Olives, kung saan doon po yung Battle of Armageddon. No? Yun po talaga yung pangalawa niyang pagbalik sa mundo. Tutungtong siya. Nung una, ipinanganak siya. So para related po yung mga pangyayari sa Panginoong Hesukristo. His first coming, His second coming. And we are just awaiting His second coming. Tandaan po natin yan. Kailangan aware tayo sa mga nangyayari ngayon. World history, ayan na po, anti-Semitism, etc., etc. Natutupad na po ang mga nakasulat sa Daniel 9, Revelations 13, no? And I hope you are all forewarned and preparing for His coming. Kasi kung hindi, re-relate ako po nung December 14 sa isang personal na ilustrasyon. I am 62. Medyo umidad na, nakakaramdam na rin po. Pero salamat, still, andun pa ako sa pasadong good health, although minomonitor na ako. Alam niyo naman yan, di ba? Come January, panibagong check-up. Minomonitor na rin ako sa health ko kasi, yun nga, yung thickening ng left heart ko. So, right side ng heart ko. But anyway, whatever, ito yun. Ongoing yung heart ko, sabi ng Ephesians 5:15 na yun, doon sa pagpiprepare, no? Forthcoming, yung time, very ako tandaan nyo mga kapatid, there will be times makikita nyo yung change ng ni Pastor, facial expressions ko. Kasi for me, yung importance ng time. Hindi dahil na-train kami sa academy, hindi yun eh. Sabi ko nga, kung tinrain kami sa academy, binubugbog kami, inihasing kami for that purpose, para pahalagahan ng oras, pahalagahan ng mga responsibilidad, tayong mga Kristiyano, mas dapat. Pero minsan nakakalungkot kasi, lax. Alam niyo may mga lax sa academy, yung term namin dun eh. Yun ang kinukulata, yung mga lax. No? And wag natin hintayin, kulatahin tayo ni Lord kasi ibang aspeto yun. Pag si Lord ang nag-mold sa atin, di ba? Yung potter's hand, no? And dito sa mundong ito, paano namin ngayon minomold si Aya, palakihin, no? Sa dapat na paglaki, sila Eunice Dia, napalaki namin, na-mold namin, pero still, may free will sila on that concept. Now, bakit kaya, what is very, ni Pastor ngayon, ano ba yung inire-relate ni Pastor na personal? True to life kasi si Pastor magbigay sa inyo ng illustration. Never ako nangopya sa mga kung saan-saan commentary dyan, internet. True to life si Pastor. No? Can we say lang this morning, thank you Lord, pag sabi nyo nga, thank you Lord. Physically, buhay pa kami. Pakisabi lang po. Physically, malusog pa kami. Diba? Pero may mga brethren tayo ngayon na physically may karamdaman. Thank you, Lord, for whatever kalalagayan natin sa mga buhay. So, bahala kayo, ha? Bahala kayo. Didiinan ko lang ito mamaya. Si Pastor today is very grateful. Why? For the very first time, maka-experience po ako nito. Nung
inaatid po namin sila Dia nung kanyang backup dun sa kanilang Christmas party. Timely, na-schedule naman po ako ng aking BFF for the past 40 years. Since 1983, BFF ko na po yun. No? Yung nakita niyong posting ko. Sakto, galing silang New York, nandun sila sa Antipolo para lumuwas kami. No? Okay, again. And then, yung sa aspect nga na yun, ng pagluwas, okay. Pero grabe ang sinagupa naming, it's okay, sige lang. Grabe yung sinagupa naming mainit, anak, pwede sa kabila. Grabe yung sinagupa naming traffic. Grabe. Ha? So, may edad na ako eh. Siyempre, umalis kami ng 2:00. Dumating kami doon sa Ortigas, 5:00. 3 oras, no? Grabe. Oh, tiyaga. Diba? Tiyaga. Along the way, nagkukwento kami nila Dia. Sabi ko, Dia, I'm oldie na, sakasakali. Siguro by next year, titignan natin preparasyon, ganyan, adjust tayo kung ano maganda. Or ikaw na magdala ng kotse, ikaw na mag-drive. Kasi baka hindi na kaya ni Papa. Okay. Preparatory, di ba? Preparatory. And then, okay, nakatravel kami hanggang Antipolo ulit. Ayan, doon yung picture namin, dinner. And nakapag-minister ako patuloy doon sa aking BFF na yon. Ninong nila yon eh. Pareho ni Eunice and Dia. On that concept, natatouch ako sa kanya kasi kahit na nagkukwentuhan kami, yung kanyang pagkatao hindi na bago. Yan ang isang bagay na tinitignan ko sa isang masasabing kasama sa buhay, yung kanyang pagkatao. Still, nandun siya sa kanyang mga prinsipyo, kanyang mga kaalaman. But, alam nyo, timely, somehow, nakapag-minister na ako sa kanya kasi talab na sa kanya yung, salamat bro, na ipag-pray mo ko. Dami na niyan dinaan ng pampisikal. Ever since, nung unang dating niya dito, pinasyal namin, lahat, Tarlac, etc. Dami niyang dami niya pong mga karamdaman na. And yung latest niya this year, tinanggal na yung isang side ng lungs niya, yung isang lube. May lube na tinatawag eh. Kasi meron na siya dong cancerous cell. So, kailangan daw tanggalin. So, he is living as his age, 5 taon ng edad sa akin, 67. Siyempre, andun yung preparation ko na someday, kaya dinayo na namin ni Sister Michelle. Then nakapag-counseling kami sa kanilang dalawa. Ang galing ng issue eh. Yung kanyang bagong kasama sa buhay kasi yung talagang misis niya ay pareho na silang balo. Then dati silang mag-girlfriend, boyfriend, 35 years ago. Nagtagpo lang ulit sila 2 years ago. Di ba? Ang galing oh. Yung tinatawag ng mga nanonood ng K-pop, Destiny. Huli ko kayo ha. Pinapanood ko kayo. But anyway, yung kwento lang nire-relate ko. So, nakapag-minister kami sa madalit salita. Masaya kami, Sister Michelle, etc. And, siyempre, natatouch lang ako, still hindi siya nagbago. Kasi, nung dati yon talagang tawanan kami kahit nung nagkukwentuhan kami, sabi ko dun sa kanyang better half ngayon, na ganun ang aming naging samahan yan. Ako best man nun eh. Mismo nung gabi ng ikasal yan sa Iligan City, sa Mindanao, binulabog ko yan doon sa kanilang honeymoon, bumabayan sa kanyang hotel room. Kasi nagwawala ako doon, kalasingan ko dati doon sa baba. Bro, hindi ko, tawanan na lang kami pag naaalala namin yun, di ba? Yung mga pinagsamahan. For 40 years, ang dami. Yung kamunduhan. Ngayon, talagang, natouch ako kasi sabi niya, bro, ikaw ang magpipray sa amin, ha? Sa December 26. May okasyon eh. Na-invited kami sa December 26. Napakagandang pagkakataon.
And, sabi ko, isa lang ang biro ko sa kanya, bro, request ba yan talaga niya, no? Kasi sabi ko, napapaniwala ba na talagang nararapat ako mag-pray? Pati ikaw. You see, again, yung witnessing natin, it doesn't mean yung mga programa, etc. Alam ko yun, but our life itself. But anyway, sige na, ito na. Pwedeng sabihin na kapag minister kami, nakagampan kami. So susundo na kami kay Dia, pabalik. And hindi namin makakalimutan ng oras si Sister Michelle. After the incident, tinignan namin yung oras sa kotse. 11:34. Kasi 11:44. Umalis kami 11:30. From Antipolo, mabilis lang yung pababa na yun eh. Yung kainta, way na yun. Alam nyo, sa edad ko, sa pagod ko, mayroon din akong tinatawag na mga blunder. And pwede ko sigurong idagdag sa inyo to sa mga nagdadrive ha. For warning. Mabuti na lang, nag-i-exist yung principle ko na tinuturo kina Eunice, Michelle, Dia na tatlong A, always be alert, always be aware, and always anticipate. Okay? Pero lahat yun, alam nyo, burado yun. Burado. Bakit? Eto na. Nandun ako sa left lane kasi umiiwas ako dun sa mga tumitigil-tigil na jeep, gano'n. Nandito ako sa left. Biglang, from nowhere, bulaga, tumalon sa Center Island. Dapat wala po kami ngayon dito kung sakasakali, kung pinapahinga na kami ni Lord. No? At nasa 60 lang naman ako. Hindi naman ako tumatakbong mabilis eh. Hanggang 60 lang akong pinakamabilis ko sa mga ganong bulaga. Sabi nga, tumalon, kita ako. Lapit na, talagang malapit sa hood. No? Yung time na yun, yung first experience ko. Kasi meron ako dating first experience, hindi ako nagda-drive, nakasakay ako. Nandito ako sa kanan side. Siguro yun ang naranasan ni Sister Michelle eh. Kitang-kita niya siguro yung eksena. Dati nung ako sa Forbes Park, umikot kaming ganyan, babangga kitang-kita ko sa right side ko, babangga kami doon sa malaking akasya na puno doon sa Forbes Park. Tiga Port Bonifacio po kami dati, ng mga barkada ko eh. Di ba? Pero mabuti, sumabit kami sa gutter. Hindi pa pala ako para mamatay noon. Dati ko pa yung kinuwento sa inyo eh. Pero refresh lang para sa mga baguhan. How the Lord, mamaya, ididiin ko yon, yung isang katotohanan ng Kapaskuhan kay Pastor. Na mararating ko pa muli ang isang panahon ng pag-alaala ng Kapaskuhan in a deeper meaning, mamaya po. And here goes, bulaga, alam nyo, pwede sa science, sasabihin na lang, Pastor, reflex nyo na lang yun. Sa 60 sa 60 na takbo. Alam nyo, hindi ko naman inisip na ikabig eh. Alam ko may angel na nag-move ng kamay ko. No? Nakabig. Ganyan lang talaga. Sakto lang. Siguro inch lang from my side mirror. Aware naman ako eh. Tinansya ko din yung side ko. SUV, malaki. Naikabig ko, naibalik. Yung SUV, tinignan ako ng talagang bababain ako eh. Di ba? But, tansyado ko pa rin naman yun. Malayo-layo pa yun. Hindi kasalanan niya yun kung binangga niya ako. Pero siyempre, anything can happen. Yung ganong 60 velocity na yon, abala, etc. Pinakang siguro, but we would like to declare that today, alam namin, kinover kami ni Lord. And sabi niya, anak, may pinaalala si Lord sa akin. I have to really be forewarned. Sa mga nagdadrive ha, ingat kayo, lalo na madilim, gabi. May biglang bubulaga sa inyo. First time ko yun, grabe.
Kaya nga, pagkatapos nun, ang galing, may nag-witness pa sa amin, may angkas rider, kasi parang gusto talaga akong awayin nung parang, nagsabi na ako, sorry po, pasensya na. Taong grasa, biglang sumulpot, hindi ko lang masabi. Demonyo, kitang-kita ko. Ang itim talaga niya, demonyo. No? Tapos nasa side ko lang siya. Anong purpose ng demonyo? Aabalahin ako, or pwedeng kukunin ako. No? On that martyrdom yun kung sakali. Nauna na kami ni Sister Michelle. Kaya wala lang si Pastor Rico ngayon. Grabing experience po yun namin. At Sister Michelle, nagpatawa nga yan eh. Napansin daw niya ako for the first time, gumitna na ako ng pagdadrive. At bumagal ako, pumorti na lang ako. Pumorti na lang ako. Hanggang masundo namin si Dia. Pumorti na lang ako. Sa mga nagdadrive, alam niyo na yung velocity ng 40, di ba? Na-trauma din po ako talaga. Di ba? Kasi ang haba nung kaintaan na yun, na junction na may island, pabalik ng Ortigas. Grabe. And hanggang kahit nga ngayon, alam nyo, ano bang purpose ni Pastor Bright ko sinishare yun? Ito po, didiin ako ngayon sa patungkol sa Kapaskuhan. Kayo po na may mga karanasan, iba-iba, alam ko may mga karamdaman. But here, I stand before you, and kami ni Sister Michelle as your pastor, na mga gumagampan sa inyo po. There are these mga aspects na gusto ko lang po tignan natin sa verse 19. God was forewarning. The Lord Jesus was forewarning. Balik ako dun sa idea kanina, hindi lamang po para doon sa maiiwan, para sa atin ngayon. The Lord is forewarning us to be prepared for eventualities. No? Hindi laging eat, drink, and be merry tayo. Kasi for tomorrow, yun nga, hindi natin alam. And sabi nga, ano ba yung purpose ni Pastor ngayon? Napakadami. Pwede ko sanang, sa Book of Revelation, siya ang writer, si Apostle John, in-express niya from the onset yung karanasan niya. No? Sabi nga doon, yung concept ng God's love. Yan. So part of the mga privileges is God's love. Hindi ako doon dadaan, hindi ako doon didiin. Relatively, more ako doon sa pinapakita ni Lord na power niya. Talagang alam niyo po yung nangyari sa amin kahit sa magagaling mag-drive. Bilhin niyo, Kaya nga pagdating namin sa bahay, umikot pa ako sa kotse, wala ba talaga akong nabangga? Kasi kung si Sister Michelle daw, ramdam niya eh. Meron daw parang nakamotor na bumangga sa amin, pero covered kami. Wala eh. Tinignan ko yung taong grasa, parang wala lang nangyari. Parang pinagmamalakihan pa ako eh. Di ba? Na, uy, hindi mo ako nabangga. Parang ganun ba ang dating ng taong grasa? No? Yung nasa kanan ko naman galit, bababain ako. Malaki, mataba eh. Ako sabi ko, saglit. Sa isip-isip ko, pero pasensya na po. Pasensya na po. Mabuti na lang, may angkas rider. Siya yung nagsabi, hindi, ayun o, may tumawid bigla. O, di, pareho na lang kaming umiksena. Kita nyo, meron pa si pastor, si Lord pinadalang witness kagad, nakasunod namin. Ayun o, sabi niya. Hindi yun ordinaryong taong tumawid lang na hindi ko na-anticipate. Yun ay isang taong grasa na posible, either talagang demonyo yun or possess, ano man ang sitwasyon nun, no? Wala sa tamang pag-iisip yun. Sabi nga nung kanta last Sunday, may tililing, di ba? Kasi Kapaskuhan eh. Di ba? Walang pakialam yun. Baka nga gusto nun magpasagasa pa eh. Kasi nandyan na talaga sa
nakita ako bigla nung ilaw ko, ayan, may maitim na nakatayo. Tumalon, galing sa Center Island. Alam nyo, wala naman ako ng mindset eh. Basta ramdam ko may kumabig na ganyan sa akin, binalik akong ganyan, nilagpasan ko lang yung taong grasa. Sabi ng taong grasa, sayang, hindi mo ako naabala eh, di ba? Galit yung nasa kanan namin. Di ba? At pwede talagang si Sister Michelle, sabi niya, first time din niya, magmuntikanan kami. Alam niyo, kung yung forewarning na yon, yung pangyayari sa amin, nagdagdag kay pastor yun ngayon. Ongoing ako sa spiritual warfare eh. May mga labanan ako, may sarili akong pampersonal. Akala ko, tapos na ako sa drug lord. Sabi ko nga sa inyo, the last time, ready naman ako. Ngayon, merong nangyayari sa akin nang aabala na naman. No? At itong nang-aabalang ito ay, hindi ko na pwedeng sabihin may tililing eh. Dahil sa drugs na ito. Pag-addict na, lusaw na utak, pinaghahandaan ko na naman yan. Ha? Pinaghahandaan ko na naman. Bakit kaya yung essence na pinapaliwanag na yun ni Apostol Juan, yung forewarning na yun, idagdag ko po ngayong Kapaskuhan, magiging abala po tayo, magiging kung ano-anong bagay. And ito po, no, si Paul on my side, kasi sabi ko sa inyo, Paulinian ako eh. Si Paul on my side, mas in-express niya ang deeper meaning. Papaunawa ko sa inyo ha. Si John, ang nakita lang niya, for God so loved the world that He sent, He gave His only begotten Son. Si Paul, Romans 5:8, John 3:16, Romans 5:8, Ma'am Jane, Christ died for us. Sa book of John, very clear lang, He was incarnated para preparatory, but si Paul, mas nagdiin on the deeper essence. I pray today, pakibalikan nyo ang mga buhay-buhay natin. Mga kapatid, kayo mga nasa tahanan, paki-assess. Asan na level nyo? Andito pa lang ba kayo na napatunayan nyo na mahal tayo ng Diyos? Amen naman lahat. John 1:12, privileges nasa atin. Amen, nasa atin. God's protection nasa atin. Amen. Di ba? Pero nasa na kayo sa level na ito? Si Apostle Paul, ang dinidiin niya, ligtas na tayo. Christ died for us. Pinapaunawa niya yun sa Ephesians, kaya ngayon yung pinabasa kong opening scriptures natin, di ba? Pino-forward niya ang mga niligtas na ni Lord na wag masayang po, wag masayang. Kaya na ngayong Kapaskuhan, alam ko, marami dyan, pwede sa inyong aspeto na, kaya nga, magbibigay lang ako sa inyo ngayon ng trivia. Trivia, when I say trivia, isang katotohanan. Baka hindi niyo po napapansin. Pakitagdag ito sa inyong kaalaman. Sige nga, tatanungin ko kayo. At kung masasagot nyo si Pastor ngayon biglaan, meron kayong, ano gusto nyo, 500, 1,000? Namimigay. 1K, 1K. 1K. Saan nyo unang makikita ang word na give sa Bible? 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wala. Walang makakakuha ng 1,000. Ilalagay ko na lang yung sa exchange gift mamaya. O, saan magre-register ng exchange gift, yun ang laman ng envelope ko mamaya, 1,000. Kasi walang nakasagot eh. Pagbigyan ko sila, Pastor Bong, saan ang first word na give? Sa Old Testament hanggang New Testament. Sige, hanapin nyo. Hindi kasi kayo nagbabasa eh, no? See? It's in Genesis chapter 1, verse 29.
binigay ng Diyos ang authority, ang mga paraan, pagkain, etc. kay Adam. Genesis 1:29. Huwag niyo pong kakalimutan. Ha? Tanong niyo yan doon sa mga nagpapastor-pastoran kung alam din nila. Pero baka manood ng YouTube, alam na. Ha? Sige, tingnan niyo po. Baka niloloko ko kayo. Genesis 1:29. I have given you. Di ba? And then, all over the Bible, John 3:16, He gave us His only begotten. He gave His life. He gave. Diba? Tayo, ano ang naibibigay na natin sa Panginoong Hesukristo? Diba? And that's my hashtag for this Christmas. I do not know kung sa 24 po ay wala pa ang Panginoon. He has given us the timetable, etc. to prepare, ano po? To prepare, to enjoy life. Ha? Di ba? Nandiyan na. Lahat na privileges, kayo na maghanap. Yeah. And alam niyo, nakakalungkot nga eh. Biro nyo, sa first reasoning ng tao sa Diyos, andun din yung word na gave, nakakalungkot. Sabi ni Adan, yung binigay mong babae sa akin. Sinisipan Diyos no? Ha? Sinisipan Diyos And then, ano naman sabi ni Eva? Although, masamang gamitin, pwede, yun naman talagang tawag dun. Yung animal na yun binigay mo sa akin, yung animal kong biyanan o manugang, binigay mo sa akin Diba? Animal. Wag snake, baka sabihin. Walang literal na word snake yun, ha? Ha? Grabe, no? Nagamit pa sa reasoning. Nag-sample lang po si Pastor kasi didiin lang po ako sa, ano ba puso ni Pastor ngayon? Sa ating pong lahat ngayon, magpasalamat tayo that, pakisabi sa mga katabi, our God is a generous God. Pakisabi nga po. Our God is a generous God. For the purpose, nagpo-post lang ako lagi Konti, madami, mamahalin, etc. Katulad na naman nung isang gabi, di ba? Papatitikimin na naman ako ng kung anong suot. May generous magregalo di ba? Meron namang, siyempre, meron tayong minsan paliwanag doon. It's the thought that counts. Yung mga, kung ang regalo nyo, token lang. Kasi kaya nga kami, Sister Michelle, hirap na hirap minsan, sa mga nasa abroad namin, pasensya na kayo ha, mas mahal pa yung yung cargo, bago sa regalo namin. Yung t-shirt na pinadala namin nun, mura lang. Magkano lang yung t-shirt, ma? Alam nyo, binayaran kong LBC, 4,000, di ba? Mas mahal pa yung binayaran kong kaysa doon sa t-shirt. Yung t-shirt, 280, 250. Grabe, no? Pasensya na po. Ito ang generous si Pastor. Panalangin. Yan. Generous ako dyan sa panalangin. Generous ako dyan sa panalangin. 24/7, etc. Kahit puyat si Pastor, tulog. Tawag lang po. Generous si Pastor dyan sa oras na kaya ko ibigay sa inyo. Samahan kayo. We have a generous God. And doon ko yun na-define lalo. He was so generous na proteksyonan kami. He was so generous kung ano yung mga na-achieve ng aming mga anak. And kahit kahapon, bago magbabay si Eunice, isa lang po pinaalala ko.
He is so generous that we have this faith. We have this faith. He is so generous po. Sige, mag-common sense lang kayo ngayong umaga. Paano kung ang utak nyo pa rin kayo magiging daga, unggoy? Gusto nyo ba yon? Gusto nyo pupunta pa kayong purgatorio? Gusto nyo pupunta pa kayo kay Hari Krishna? Ha? Ito, He died. He died for us. Gusto nyo muna magiging pa kayong Rizalista, magiging kayong sasamba sa bundok. Meron kaming kamag-anak. Magna ba yun, Magna? Magna cum laude. Magna daw ang utak, pero sumasamba sa bundok. Diba? Ha? Kay Jose Rizal. Then meron nga mga Rizalista. Diyos nga nila si Rizal. Parang panahon niya ni Rai, Sun God. Sinasamba nun. Pinaliwanag ko na sa inyo, bakit naging December 25, di ba? We have the Son of God born. Born. Savior. Dami po eh. He is so generous. Bilang nyo ba? Bilang nyo na? Mga ginawa sa inyo sa buhay nyo ng Panginoon? Bilang nyo kaya? Hindi na natin mabibilang, palagay ko. Hindi natin mabibilang. Hindi natin mabibilang. Ngayon, dinidiin ko ngayon, alam nyo, I will end up with this song. Typically, akala ninyo, basta kanta-kanta lang to. Ang ganda ng kantang to eh. 120 years na po ito in the making. Pero nyo, 120 years na itong song na ito. At dalawa pa, nag-away pa. Alam niyo bakit? Yung original composer, kanta niya ito sa Cebuano dialect. Para trivia, hindi din to alam, mga hindi nag-aaral eh. Trivia, pero papakanta ko to, ang ganda eh. Sasabay lang ako dito, sasayaw ako dito sa harapan kasi buhay pa ako eh. Diba? 120 years in the making, isa sa original song ng Pilipinong Pasko, tapos worldwide ngayon, sikat na, may translation pa ng English to ngayon, tingnan nyo sa inyong mga Google, internet, bahala kayo. And then, tinranslate ng isang composer, hindi na composer, na isang na sa Tagalog. At sumikat na ito ever since. Na po? So, higayati ko kayo lahat. Dahil Pasko na naman, tayo ay sa Ephesians 5:15, tayo ay mag-awitan. Paki-imbitan niyo yung mga worship team natin. Nag-aantay. Wala pang nag-iimbita. Isa pa lang. Sa 29 pa lang. Awitan po nila kayo. No? Nakukuha niyo po? Andyan yung author. Ang author po niyan ay sa original na Cebuano dialect, si Ruby. Pero nung nagtagalog na, si Celerio na. Pero nagtatalo sila sa tinatawag na, anong tawag doon? Yung kusino. Pero sabi naman nga, siya ang sumulat sa Cebuano, tinranslate sa Tagalog, pero bahala na sila. So I hope, sa awit na ito, pwede, sabayan niyo si Pastor. Masaya lang ako eh. Na nandito pa kami ngayon ni Sister Michelle. Diba? And timely sa kantang ito. Worship team, halika nga kayo.